Then I will take my heavenly flight to view the lands I'm longing for you. And someday only I'll stand there, my hope shall be eternal. View the land, sweet view the land, view the land, sweet will be
of a sin-stricken city, I see the misfortune at hand. A man in the gutter, lying there lifeless, clutching a bottle in his hand. He was son's father's darling, maybe some young son's father, but now he's a prisoner to sin. No hush in the morning and no family altar. He gets by the best way he can. Thank God for the preacher who told me of Jesus, for I'd be a beggar if not for His grace. Lord, help me show others Your love and Your mercy. Make my life a witness to others, I pray. In a little white church house at an old tear-stained altar, a prayer for God's mercy was heard. Oh, his sins were many and his burdens heavy. He took the Lord at His word. Now the angels rejoice, and he was forgiven. Shouts filled the church house that day. I'll never get over that trip to the altar, for I was that sinner who prayed. Thank God for the preacher who told me of Jesus, for I'd be a beggar if not for His grace. Lord, help me show others Your love and Your mercy. Make my life a witness to others, I pray. Thank God for the preacher who told me of Jesus, for I'd be a beggar if not for His grace. Lord, help me show others Your love and Your mercy. Make my life a witness to others, I pray. Lord, help me show others Your love and Your mercy. Make my life a witness to others, I pray. Sound check. Sound mic. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Amen. This is the first prayer meeting of the month of May. Amen? Amen. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Waiting po natin ang page 19. Amen. Page 19 sa likod, ibig kong isalaysay. I love to tell the story. Amen. Page 19 po sa likod, ibig kong isalaysay. I love to tell the story. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Awitin mo natin malakas at masigla. First stanza. Ibig kong isalaysay. Ready? Sing. Ibig kong isalaysay. Ako sa langit. Ang ating Kristo at kanyang pag-ibig.
abides. Amen. First Santa, I am rejoicing, releasing. I am rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I sing. And the reason of my bliss is the secret all is this, that the Comforter abides with me. On the verse now. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Second stanza. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell and His stream, and my king of peace so sweet. Now the Comforter abides with me. On the verse now. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Last stanza. There's no thirsting for the days of the world if taken waste. Long ago I gave them up and instantly. All my life was spent today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Amen. Thank God for the Comforter. Amen. Our Comforter is the Holy Spirit. Amen. Ay kung nasa iyo ang iyong banal na Espiritu, mabuti talagang itutulak ka, mabuti sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Sapagat sabi ng Bible, grieve not the Holy Spirit of God. Huwag mong pagdalamhatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, pasayahin natin. Amen. Para mapasaya natin, ay one way, siyempre, dapat tayo po ay lagi sa mga church services. Especially sa prayer meeting. Amen. Because we talk to the Holy Spirit. In our prayer meeting, we talk to God, we talk to our Father in heaven, and we have the Holy Spirit in us, mga kapatid. Amen? Are you happy this evening? Amen? Welcome po sa ating first prayer meeting for the month of May. You see, Mayo na po ngayon, kapatid. Bilis ng araw, di po ba? Amen? Di ba Mayo na nung last Sunday naman? Amen? Oo nga pala, no? Nung last Sunday pa pala, Mayo na. Alright, sige po tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong hapong ito pinagkalob sa amin po, Ama. Salamat po sa inyo pong pagpapala. Thank you, God, for giving us this great opportunity once again as your children, as the church, to gather together for our meeting. The best meeting that we have po, Panginoon, as your children. Our prayer meeting po, Panginoon, namin pong maidulog po, Panginoon, higit lalo mga pasasalamat, mga kahilingan namin po, Panginoon, sa inyo. At salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak ngayong gabi kayo pong magpapala at yun po sa inyo pong mga salita na may papahayag. Lahi ko po, Panginoon, na inyo pong pagkilos sa bawat kahilingan ng inyo pong mga anak, maging sa aming pong mga prayer list po, Panginoon. Salamat po sa inyo, biyaya. Patawad po sa pagkukulang, pagkakasalamahal po namin kayo. Lahat po igalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated this evening. Parang may nambabato sa atin lagi, di ba? Kasi harvest time na yung ating lumboy sa taas, man. Kaya gusto nyo pong manguha po ay akyat kayo sa bubong. Ang sobrang tataas naman. Okay? Kahapon ay nag-harvest po ako ng lumboy dyan sa may bubong. Kay kalahating timbang na harvest ko Pero syempre, wala na, warak-warak na. Mga nagsipaghulog wala yan sa lumboy dyan sa kapitbahay. Sa atin lahat pumupunta yung bunga ng lumboy nila dito lahat punta. Tisanga, mga nagpuputol, kaya ang dami dyan sa taas. Kailangan malinisan kasi magbarado sa ating mga gazer. Kaya kung gusto niyo pong mag-harvest, ay akit lang kayo sa lumboy nila. Amen? Pero masarap, tinikman ko yung nahulog ay matamis. Sabi ko sa babait po Pero ang tataas. Kahit pumunta ka sa bubong, sobrang taas pa rin Kaya kailangan talaga ng anong tawag doon, pang basket sana.
Well, anyway, praise the Lord, mga kapatid. Meron na po kayong prayer list bago po yung ating pong prayer list ngayong gabi. Nakakuha na po kayo lahat ng ating pong prayer list for the month of May. Amen? Itaas po lahat ng prayer list po ninyo. Alright, amen. Praise the Lord. So, bago po tayo dadako po dito, meron po ba kayong mga additional prayer requests ngayong gabi? Sino po meron po mga karagdagan na mga pagpanalangin o kaya meron po mga answered prayer? Okay? Sino po may mga answered prayer? Meron po? Mag-pray po natin ang kalimutan ko na ulit pangalan ng tatay ni Sister Joy. Joy Buraga ay naiuwi na po nila dito sa Solana yung kanilang tatay at meron pong karamdaman. Kaya pag-pray po natin, nandiyan po sila ngayon sa Solana. Anong kalooban ng Panginoon? Matagal na po siyang nakaratay from Palawan, pero ngayon naiuwi na po nila dito sa bahay po nila dyan sa Solana. Pag-pray po natin, nakalimutan ko na lang pangalan, yung tatay ni Sister Joy. Kaya pag-pray natin yan. Amen. Tatay Saking siyempre at lido, no? Yan, sige po. Ano pa po? Pag-pray din natin ang Belnas family. Amen. Pag-pray natin ang kanilang bakasyon. Amen. Sila po ngayon ay nasa saan sila ngayon? Sa Bacolod. Mag-ulili sila ng inihaw na Bacolod. Amen. Pero last Sunday, mga kapatid, nandun sila sa CBBC San Pedro. Nakadalo po sila sa Sunday service po doon. They grabbed the opportunity. Bago sila babiyahe diretso ng Bacolod ay nag-attend po sila ng Sunday service sa CBBC San Pedro. Kaya silang family at sila yung na-recognize po doon biyahe ng Diyos. Amen. Actually, yung blessing sa kanila, nakadalo sila ng Sunday service. Kami, matagal nang hindi nakakadalo ng Sunday service doon. Amen. 4 years na. Kaya pag-pray po natin. Sila po'y babalik, I think, yata sa May 15 ng kanilang uwi. Amen. So, yun po mga kapatid. Pray natin sila'y ingatan ng Panginoon. Sino po may mga additional prayer request sa inyo ngayong gabi o at mga meron po mga answered prayer? Wala po kayong mga si Ate Gemma. Sige po. Ayos po. Ano po? Opo. Anong pangalan na po ulit? Si Reggie. Pray natin yung anak po ni Ate Gemma, si Reggie Trillo. Siya po ay nawawala ng ilang buwan na po. 8 months na po nawawala sa Manila. Pag-pray po natin na ang Diyos ang gumawa ng miracle. Amen? Medyo may problema po siya sa pag-iisip. Kaya pag-pray natin ang Diyos ang mag-lead sa kanya, makabalik sa kanyang pamilya. Amen? And God is miracle. Amen? Pag-pray po natin si Reggie Trillo, 24 years old, tama? 24. 25 na po siya, 25 years old. Pray po natin na ang Diyos ang kumuha po ng miracle sa kanyang anak. Amen? Okay, meron pa po? Si Noraline ay may bago po siyang make-up style. Yung tinatawag nating New Year's make-up style. Meron po mga polka dots. Ano yan? Amen. Ano ba nangyari sa inyo? Yan, at gumaling si Noraline, wala siya nung linggo. Kaya ngayon ay pagaling na siya. Kaya mapalad yung mga katabi niya kasi yan po ay ililipat na po niya. Ililipat na po niya ang virtud. Okay, meron ka po? Wala na po. Then, pray natin mga putid ang ating pong, bagaman nandiyan na po. Pero I just want to highlight this coming Sunday, our Mother's Sunday. Amen? Wives and Mother's Sunday. Araw po ng mga nanay at mga asawang babae. Ay pag-pray po natin tayo po ay makapag-imbita ng mga nanay. Amen? Dapat ang mga nanay ay nasa simbahan and we'll give tribute to them. At meron po tayong special token sa ating pong mga nanay. Amen? This coming Sunday. Amen?
Ang goal natin, magkaroon po tayo ng at least 40 na mga nanay. Amen? Na 40 na mga nanay. Last year ay meron po tayong 34 na nanay eh. Kay mga wives, 34. Kaya parin natin this coming Sunday, meron po tayong 40. Kaya na mga nanay, kaya mga nanay ninyo, mga nandirito, na mga wala, ay may imbita nyo this coming Sunday. May regalo po tayo sa mga nanay this coming Sunday. At mapapanood din natin yung presentation ng mga nag-practice na nanay. Amen? Mother's Sunday this coming Sunday. And then at the same time, yung ating pong last event for the month, mga kapatid, yung ating first juniors and youth camp. Amen? Pag-pray po natin, salamat po sa Diyos sa mga nag-confirm na mga sasama. At most of our young people ay already confirmed na sila po ay mag-join, and that's a great response. Amen? Na meron po tayong 30 na mga juniors and young people na mag-join sa ating at least 30. At meron po pong iba na magko-confirm pa this coming Sunday na hindi po dito, pero they want to join. Pero sabi ko ay I want the confirmation until Sunday para for the program and then preparation. Salamat naman sa Panginoon. Marami sa mga lahat ng ating mga na-encourage actually na message mga bagong, mga young people natin at mga young people na wala na message ko po sila lahat. At salamat na sila ay nag-confirm. Amen? Yung iba nag-friend request. Ako na nagpe-friend request sa kanila pero ayaw nila akong tanggapin, accept na maging kaibigan nila sa Facebook nila. Wala akong magagawa. Amen? Kasi I want to personally invite them. Kaya salamat sa mga nag-accept. Ako pang nagpe-friend. Hindi ako nagpe-friend request. Hindi ako nagpe-friend request sa Facebook, mga kapatid. Pero sa kagustuhan kong maabot ang mga young people natin. Kaya ako ang nag-aabot sa kanila. Kaya salamat sa Diyos sa mga nag-accept. And then at the same time, nag-confirm po sila that they are wanting to join for our youth camp. Amen? And then juniors and youth camp. Kaya pag-pray po natin. Amen? Kapag ang pag-asa ng ating bayan, mga kapatid, ay ang mga kabataang Kristiyano. Amen? Mga Kristiyanong may Kristo sa puso. Amen? Alam niyo po, isang araw, tayo po ay nag-anniversary, first year anniversary natin, at nakadalo sa atin si Councilor Ortiz. Binigyan ko ng pagkakataon magsalita. Ano po sabi niya? Isang problema natin sa bayan ng siyudad ng Tugigaraw, mga kabataan. Siya nagsabi yun. Isa sa problema natin sa bayan ng Tugigaraw ay ang mga kabataan. Tama po yun. Sabagat pag ang mga kabataan walang Kristo sa kanilang puso ay pariwara ang kanilang landasin. Amen? Kaya kailangan natin silang akayin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kayo po, mga magulang, ay kaya ginawa natin juniors. Meron tayong mga juniors na sasali. Praise the Lord, amen? Mga magti-10 years old pa lang, pero they want to come, amen? I want to invest maging sa mga maliliit na mga batang ito. Pagkat ako'y naniniwala na meron pong gagawin ang Diyos, amen? Na kung paano si Prophet Samuel, maliit na bata, siya ay sinuko sa templo at the age of 7 years old. Siya po ay nag-full-time na po si Prophet Samuel. Ibinigay na po siya sa temple para maglingkod sa Diyos. Ginamit siya ng Diyos, amen? Si Batang David, mga kapatid, siya po'y bata rin po. Inanoin po ni Prophet Samuel para maging hari. Amen? Ako'y naniniwala, mga kapatid, na meron pong gagawin na dakilang bagay ang Diyos sa ating pong mga kabataan. Okay? Kaya kung mas marami pa, ay mas maganda, mga kapatid. Amen? Amen? Praise the Lord na meron tayong programa sa ating pong mga young people, mga kapatid. And we have a visitor that will be coming. Meron tayong guest speaker. Manggagaling pa ito sa Pangasinan. Okay? San Carlos City, Pangasinan. Okay? Pag-pray po natin. Okay? So, yun po mga bagay nating kakalimutan. 2 Sundays na lang. May 10, May 17, and then we have they start May 19. Okay? May 19. And then I want to challenge you, mga adults, and then parents, support our program. Ayan, maganda, nandito po kayo during night session. Okay, sa every night session, Tuesday, Wednesday, and especially Thursday. Okay, kasi yan po yung last night prayer meeting natin. Hindi para sa young people, ay wala po kayo, pero join po kayo para makita niyo po yung program ng ating mga young people. Amen? Okay, 6:30 po ang start natin, hindi po 6 o'clock because maghapon po yung program, preparation pa. Kaya 6:30 p.m. nangyari po niyan. Sa Tuesday, 19,
20, and 21. So, yun po mga kapatid. Meron tayong night session. At makikita po natin ang program mga kapatid ng ating mga kabataan. And then, it was already announced na yung Abigail, yung practice bukas ng mga sabayang bigkas ay sa Saturday na lang po. Saturday na lang po kasi marami po mga hindi available. Mahirap po mag-practice po kasi pag hindi sabay. Kaya nga tinawag sabayang bigkas amen? Mahirap mag-practice pag hindi sabay-sabay. Okay. Kaya sa Saturday po, dapat nandito po ng 11:30 pagkatapos ng soul winning. Diretso na po ang practice kasi meron pong 3 o'clock pa po na frontliners meeting. And then sa Sunday, and then sa mga susunod na araw ay i-announce po ulit mga kapatid. Yung, sino po mga parents dito sino po mga young people na nandito na kayo po ay nag-confirm na ng iyong pagkitas ng kamay? Ng inyong registration. Pagkitas yan. Taas po. Ayan, amen. Praise the Lord. Amen. Ayan, ayan. Yan, so pag-pray natin. Pero wala pa pong nagbabayad sa kanila. Amen? Ayan. Ang payment po ay lahat na po, accommodation, pagkain, registration, and then yung t-shirt, kung nag-order po sila, 750. 680 naman sa mga juniors. Okay, sa mga juniors na pang junior yung kanyang damit. Mas mura po kasi. Kaya meron po silang camp t-shirt. Meron silang remembering, amen? Para pag meron pong picture taking, meron pong remembering, amen? Kaya yun po, kung gusto lang naman po nila. Okay? Pero almost lahat, nag-order naman po Kaya in-order ko na po, baka darating na po yun sa linggo. Ang deadline of payment sa May 17. Sa May 17 ang deadline of payment. Pero kung magre-register lang po, 150. Kayo naman po adult, kung gusto niyo po mag-order ng t-shirt, amen? Maganda po yun, design ko po yun, amen? Kaya order po kayo. Pwede naman kayo mag-order. 250 lang po. Okay? To support the ating program po din. And the proceeds for the expenses na meron po tayo sa ating programa po. Okay. So ngayong gabi kung wala na po at wala na po dito sa ating pong mga online viewers na kanilang mga additional prayer, tayo po ay dadako sa ating prayer list. Meron na po yung lahat? Meron na po. Mag-count off po tayo. Count off po tayo. Okay. Simulan natin dito. Okay, sige. Ikaw, okay, pipray ka na, marunong kang mag-pray? 1 po. 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Amen. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay dadako sa ating pagpanalingin po ngayong gabi. Take your time in your personal prayer ay pagpray niyo po sa Panginoon mga kapatid. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pong panalangin.
Sigo tayo po'y magsitayo, tayo po'y muli manalangin at ilang Diyos na mapangyarihan sa lahat ng magbanala sa langit. Salamat po, Panginoon naman, sa amin pong sama-sama po, Panginoon naman, na pagdulog sa inyo sa pagpanalanginan. Salamat po, Panginoon, sa mga pinanalangin po namin mula po sa aming pong prayer list at maging sa bawat personal na panalangin ng bawat pong mga anak. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kayo po patuloy na siyang kumilos sa bawat isa. Tumugon po, Panginoon, pangailangan spiritual po, Panginoon naman. At kayo po siyang magpalago po, Panginoon, ang pag-ibig po mga anak sa inyo po, Panginoon. Tuloy na makapaglingkod at makapagpatuloy sa inyo pong kalooban. Lord, dalangin ko po ngayong gabi po, Panginoon, sa tatay po ni Sister Joy. At po na naiuwi po ang kanilang tatay dito po sa Sulana. Kayo po magpala po, Panginoon, sa kanya po, Panginoon Lord, na gumawa po ng miracle. Bigay po, Panginoon, ng kagalingan po, Panginoon, sa kanyang tatay. At ibigay po, Panginoon Lord, ayon po sa inyo pong kalooban. Ibadalain ko po, Panginoon, si Reggie Trillo, ang isa po sa mga anak po ni Ate Gemma. Palain niyo po, Panginoon Lord, na kayo po ang siyang gumawa po, Panginoon, ng miracle maging sa kanyang anak po, Panginoon, na ilit mo po, Panginoon, ang kanyang landasin na makabalik po, Panginoon, ang isa sa kanilang mga kamag-anakan sa Maynila. O kaya po, Panginoon, sa kanya po mismo, Panginoon. At siya po, Panginoon, muli ay makabalik sa kanyang pamilya. Lain ko po, Panginoon Lord, ang niyo pong pagkilos po, Panginoon, sa aming pong upcoming program, this coming May 10, this coming Sunday, ang aming pong Wives and Mothers Sunday. Malayan niyo po, Panginoon, mga ina ng tahanan, mga asawang babae. Tunay nga po, Panginoon Lord, na mabigyan mo din po sila po, Panginoon, na pagpapahalaga po, Panginoon, sa kanilang bahagi po, Panginoon, sa tahanan at maging sa inyo pong gawain. And then po, Panginoon, sa amin po upcoming First Baptist
Youth and Junior Summer Camp po, Panginoon, ay pong gaganapin po dito sa church po, Panginoon, pagpapalain niyo po mga delegates po namin, lalo po sa mga parents po, Panginoon, na encourage sa kanilang mga anak at mga young people po, Panginoon, ay pong simbahan po, Panginoon, that they are wanting to learn, O God, from your word. And as we have po, Panginoon, this program with our theme, Be Thou an Example. At tunay nga po na mga kabataan ito ay sila ay maging makadiyos na halimbawa sa kalagitnaan ng mga kabataan po, Panginoon Lord, na napapariwara at na iimpluwensyahan po, Panginoon, ng maling impluwensya. Dalayan ko po, Panginoon Lord, na kayo po ang siyang magpala sa pangangailangan ng bawat po mga anak. Dalayan niyo po, Panginoon, ng mga may pag-ikos ng pangangailangan. Padala niyo po sila. At mayroon po mga panghihinang spiritual po, Panginoon, kayo po magkaloob ng revival. Dalayan ko rin po, Panginoon Lord, ang aming po mga commitments po, Panginoon, sa aming pong mga projects. Bless you po, Panginoon, pong lahat commitment sa mga ibang commitments po, Panginoon, yung pong mga anak. Kayo po magbigay ng katugunan po, Panginoon, upang ito po ay may pagkalo po sa inyo. Sa mga bagong mananampalataya na inyo pong idinagdag po, Panginoon, sa inyo pong gawain, kayo po, Panginoon, ang siyang magpanatili po, Panginoon, sa kanila at maging bukas, patuloy ang kanilang puso sa inyo pong mga salita. Bless you po. Ay po mga soul winning endeavors po, Panginoon Lord. At dalayan ko po na kayo po maghamon. Mas marami po pong mag-involve po, Panginoon, sa pinakamahalagang gawain ng simbahan, ang pag-aakay po ng kaluluwa po, Panginoon. Upang kami po ay pagkalupan niyo po ng mga prospects na mga bisita every Sunday ng aming pong pagpanambahan. Dito nga, magbibigay po ng kagalakan po, Panginoon, maging sa inyo pong harapan po, Panginoon, mga kaluluwang naliligtas at mga naidadagdag sa inyo pong gawain, mga nababago ang buhay na nakapaglilingkod po sa inyo. Palayan niyo po, Panginoon, gabi ang aming pong pagpanambahan, itlala niyo pong salita na may papahayag, kayo pong nakakalam ng pangangailangan ng bawat niyo pong mga anak na narito po, Panginoon Lord. Mga panalangin kanilang idinulog po, Panginoon Ama, kayo pong bigay ng katugunan. At sa mga wala po, kayo pong nakakalam ng kanilang kalalagayan, ilusin niyo rin po sila po, Panginoon, at nawa sa susunod na pong pagtitipon, sila ay makasama po rin po namin sa ganitong gawain po, Panginoon. At kayo po, Panginoon, patuloy na may taasahin pong buhay, patawad po sa pagkukulang pagkakasala, mahal po namin kayo, lahat ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. Alamat po yung bisita ngayong gabi nito. Tayo po ay magkamayan sa bawat isa pang tinutugtog yung ligay ng buhay kung kilala mo si Kristo. Sige po, at turn around and shake one another's hands tonight. Amen. Batiin niyo po si Brother Theo. Birthday niya po ngayon. Amen. Baka sakaling maimbita niya tayo mamaya. Happy birthday. Amen. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Babaguhin ang iyong buhay kasi ay tamas na. Ang maging kay Kristo ay ligaya ng buhay. Amen, amen. Praise the Lord. At birthday po ni Brother Sayo ngayon, amen. Happy birthday, brad, amen. Mamaya po i-librate na po ang inyo pong panghapunan, amen. Sagot niyo po, kanya-kanyang sagot. Amen. At sige po, tayo may manatiling tumayin. Mga tayo, awitin natin ang page 29, He hides at my soul. Amen. Page 29 of our hymnals, He hideth my soul. Amen. First stanza. A wonderful Savior. Ready? Sing. A wonderful Savior is Jesus.
His perfect salvation, His wonderful love, I shout with a million on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows are dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me then with His hand, and covers me then with His hand. Amen. Ay manalangin po, Panginoon, natin special number na ilang Diyos. Please, salamat po, Ama, sa mga awitan, na awiting, papuri po sa inyo na pong naaawit. Bless you po, muli po pa rin, Ama, ang pamamahayan niyo pong salita, niyo pong lingkod na gagamitin, empower niyo po. Apply niyo pong awitin ngayon pong maririnig, maindang po sa isipan ng bawat isa. Sa banat ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. You may be seated. Maligaya ang kay Kristo, malikot at manangan, may papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galatan, malikot kay Kristo, ang puso'y napupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak tunay na di mapapawid. Maligaya ang kay Kristo kahit sa karamdaman. Kaluluwa'y napapawid, awit ng kalangitan. May galakang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak tunay na di mapapawid. Maligaya ang kay Kristo, kahit na nag-iisa. Si Jesus ang kaulayan, di ako mangangamba. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa kadiliman, dahil narito ang lihim, si Jesus ang siyang ilaw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak tunay na di mapapawid. May galak tunay na di mapapawid. Amen. Tunay nga na may galak. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon, sa ating mga adult ladies, ay mga soul winner natin. Amen.
Kasama si Ate Teresa, wala ka lang kasi siya kahapon, kaya hindi siya nakasama sa practice, amen. Ang ating mga 4 Marias, amen. Papray natin na madagdagan, mga batid, amen, na nag-join sa ating soul winning. Alright, sige po tayo magsitayo at tayo po idadako sa ating pong-mensahe ngayong gabi. At balik po tayo, mga batid, sa pag-aaral po natin sa aklat po ng Psalm, amen, chapter 60. Chapter 60, nalapit na tayo mga ngalahati, amen. Ang Psalms, kapatid, ay meron pong 150 chapters. Hindi po ba? Nasa chapter 60 na po tayo. The Book of Psalms, basahin po natin ito ng salitan, 12 verses lamang po ito. Basahin ko po verse 1 and then basahin niyo po verse 2 hanggang umabot tayo sa last verse ng verse 12. Sabi ng Bible, O God, Thou hast cast us off. Thou hast scattered us. Thou hast been displeased. O turn Thyself to us again. But to tremble, Thou hast broken it, healed the breaches thereof, for it shaketh. Thou hast shewed Thy people hard things. Thou hast made us to drink the wine of astonishment. That hear Thee, that it may be displayed because of the truth, Selah. That Thy beloved may be delivered. Say with Thy right hand, and hear me. I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth. Gilead is mine, and Manasseh is mine. Ephraim also is the strength of mine head. Judah is my lawgiver. Wash up. Over Edom will I cast out my shoe. Philistia, triumph thou because of me. Who will bring me into the strong city? Who will lead me into Edom? O God, which hast cast us off, and thou, O God, which didst not go out with our armies, give us help from trouble, for vain is the help of man. Verse 12, ready? Through God ye shall do valiantly, for it is that shall press down our enemies. Tayo muna manalangin, dakilang Diyos, salamat po ngayong gabi sa inyo pong mga salita namin pong binasa. Pagpapalain niyo po ito po, Panginoon, lang po sa awiting amin pong narinig po, Panginoon. Naniniwala na hinda ang puso at isipan ng bawat isa sa pakinig ng salita. Sa watlapit, dalangin po namin hiling na may pasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sige po, kayo po'y makakupo ngayong gabi. Tayo po'y dadako sa ating mensahe. Amen. Kaya makikita niyo po, mga kapatid, ang Bible niyo po ba may title po ba yun sa Psalms? May title po ba yun sa Psalms? May title po? Kaya basahin niyo po yung title, sabi niya, to the chief, brethren, to the chief, physician upon Shushan Izot, next time of David to teach when he strove with Aram Naharaim and with Aram Zobah, when Joab returned and smote of Edom in the valley of Salt, 12,000. Okay? Ang panahon ito, mga kapatid, yung lumboy natin, kung kailan naman may umaawit kanina, saka naman kumakalampak sa bubong, parang nananadya. Sabi ko, parang may nagbabato. Baka naman sa mga may sinasabayan na nilang nagbabato. Kaya David was fighting a major war here. Where in the north, mga kapatid, against Syria. Against Syria, mga kapatid, makikita po natin yan yung Aram Zobah. That is the Syrian kingdom. That's the Syrian kingdom. Mga kaaway po ng bayan po ng Diyos. Aram Naharaim, yung ating binasa, mga kapatid, it is the 2 rivers in Mesopotamia. And then Aram Zobah, mga kapatid, it is the Syrian kingdom. At sa ating pong modern times, ang Syrian kingdom, mga kapatid, that is the Iraq, Lebanon, and Turkey. Yan po yung ating pong modern na zone ng Syria, mga kapatid. At makita po natin ang matinding pakikibaka dito ni David. While David occupied north, ito po yung north side, mga kapatid, that is the Syrian kingdom. Siya po'y nakikibaka po doon. And the south, mga kapatid, sila naman po'y dinulusob. Inulusob mo lang sila ng south, and that is Edom, mga kapatid. Edom, yan po'y lugar, mga kapatid, ng ang kapatid ni Jacob. Iso. Ni Iso. Okay? Iso, mga kapatid. Ano po yung lahi ni Iso? Yung Edomites, yung mga Edom. At on those times, mga kapatid, dahil ito po'y nagkaroon ng paghihiwalay, ang lahi po, mga kapatid, ni
Jacob or the Israel, and then yung kanyang kapatid na si Esau, kanyang kambal, ang lahi ng Edomites, kapatid ko, naging kalaban ng lahi din po ng Israel. Kaya sila po'y, kumbagay, sila po'y parang hamburger, kapatid, na nasa gitna. Right? Na kung saan nakikibaka si David on the north side, and then the south side, ay nandiyan naman po ang mga Edom, mga kapatid, na lumalaban sa kanila. Kaya nga kung ating pong papansinin na makita po natin dito sa bandang hulihan, na nagsabi si David sa verse 11, read it, give us help from trouble, for vain is the help of man. Through God we shall do valiantly, for it is that shall tread down our enemies. Okay? Kaya ang ating pong mensahe ngayong gabi, mga kapatid, kukunin na po natin yan ang verse 11, give us help from trouble. Give us help from trouble. Alam niyo po ba, ang ating buhay Kristiyano'y ganun din. May kapatid, ang darating o hindi pa dumarating sa atin, o kaya nangyari na po sa inyo, mga kapatid, tandaan po natin, isang araw mangyayari pa rin. Amen? Na nandyan, mga kapatid, na tayo po'y aatakihin sa kaliwa, aatakihin po tayo sa kahanan, mga kapatid, pero tandaan po natin, meron po tayong Diyos na mahingan po natin ng tulong. Amen? And that is David. Yan po yung situation ni David sa kanyang kalalagayan, mga kapatid, sa kanyang pakikibaka, para sa kanyang bayan ng Israel, para sa kanyang nasasakupan, nandyan sa kabila, at nandyan sa north, and then nandyan sa south, mga kapatid. Yan dito makikita po natin, mga kapatid, sabi niya sa verse 1. Sabi niya sa verse 1, ready read, O God, Thou hast cast us off, Thou hast scattered us, Thou hast been displeased. O turn Thyself to us again. Amen? Subat nakita niyo po yan, mga kapatid, ang realization ni David. Sabi niya dito, O God, Thou hast cast us off. Panginoon, sabi niya, inyo kaming, you know what, cast us off. And sabi dito, Thou hast scattered us, Thou hast been displeased, O turn Thyself to us again. Number 1, ating makikita dito, mabutin, there is casting off when God is displeased. There is casting off when God is displeased. Meron pong, hindi naman cast out, mga kapatid, amen? Kasi yung pag-cast out para sa mga evil spirit, amen? Amen? Okay? Kundi cast off. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos pag na-displease, pag ang Diyos hindi po nalugot, hindi niya tayo sasamahan. Amen? Just like this time, David is facing a battle. At nakita po natin siya mismo ang nagsabi, Thou hast been displeased. Ikaw hindi namin nalugot. Ikaw ay hindi namin napasaya. Kaya makita po natin dito that the people around them is bombarding them, mga kapatid. Kaya makita po kalalagay ng Israel hanggang ngayon. God is displeased to them. Okay? God is displeased to them. Okay? Kaya nga they're in the disciplinary measure of our God, mga kapatid, hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya mahaba-haba pa. O kung bukas na, mangyayari po yan, mga kapatid, hindi natin alam. Okay? Because God is displeased to them. Ang Diyos ay hindi po nalugod sa kanila. Kaya nga tayo bilang isang mananampalataya, are we pleasing God? Tayo po ba'y nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon? Kaya sabi niya dito, Thou hast cast us off. Okay? Dahil kaskaso po, ayun po mga kapatid, people, ayahan na natin ng tao, they will cast us off. Amen? Huwag lang ang Diyos. Amen? Tanggihan na tayo ng mga tao sa ating paligid, huwag lang ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 11, give us help from trouble, for vain is the help of man. Okay? It is not, walang halaga, walang saysay ang tulong mula sa tao. Sabi dito ni David, mga kapatid, and it is only through God, it is only God that can help them from trouble, mga kapatid. Kaya sila nagmamakaawa si David. Minsan tayo po hingi ng tulong sa Diyos, mga kapatid, but do we please Him? Nasabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, mga kapatid, ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, for it is impossible for without faith, it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. We cannot please God. Hindi natin malulugot ang Diyos kung walang pananampalataya. Amen? We can only come to God by faith. Amen? We can only serve God by faith. Amen? We can only please God by faith. Amen? Hindi sa galing natin, hindi sa kakayahan natin, kapatid, that we can please God. Sabi ng Bible, by faith. Kaya sabi ng Bible, imposible. Kaya ngayon po yung bagay na dapat i-develop natin sa ating puso, ang ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Amen?
pananampalataya sa Diyos. Kaya dito si David nakarealize po siya mga kapatid, pero nandun na po siya sa kanyang kalalagayan. Yun naman po yung maganda kay David mga kapatid, kasi alam niya mga kapatid that his people displease God. Amen? Kaya nga ang isang tragedy sa isang anak ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, the worst tragedy that can happen to a Christian kung hindi na niya alam mga kapatid na siya po ay cast off. Ano niyo ba? Yung hindi niya alam na siya po ay cast off ng Diyos. What does it mean mga kapatid? That he is already displeasing God. Yung hindi niya nare-realize sa kanyang sarili mga kapatid that he is already displeasing God. That he keeps mga kapatid doing what he's doing mga kapatid. Well anyway, okay naman ako eh. Yung mga ganun ba mga kapatid? Hindi makakabalik. Kasi bakit? Hindi niya alam na malayo na siya sa Diyos eh. Amen? How can a people, how can a Christian, how can a son of God, how can a child of God come back to God if he do not know and if he did not realize mga kapatid that he is already away from God? Amen? Paano ang isang tao kapatid babalik kung hindi niya alam na siya nawawala? Ano niyo po kapatid? Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, isang araw natagpuan tayo ng Diyos kasi tayo po'y nawawala. Amen? At tayo po'y nagwawala. Okay? Kaya nga, ang isang tao kapatid na nawawala, di po ba, ng kanyang landasin, nagtatanong po siya. Nagtatanong po, di po ba, amen? Nagtatanong, okay, saan po ako ngayon naroon? Okay? At saan ba ako dapat pupunta? Saan ba dapat ako dadaan? Pero yung taong merong pagmamalaki mga kapatid, hindi alam po. Yung mga bang nalubat. Iwan mo lang, lubat na. 10 points mga kapatid. Huwag mong kalubin, nagpapalit ako ng microphone eh. Okay? So, dito makikita po natin mga kapatid, there is casting off when God is displeased. Sabi ng Bible, thou hast scattered us. Kaya nga ang isang tao ay nagpapariwara, he is scattered. Amen? Kasi bakit? Wala po siyang guidance. Kasi bakit mga kapatid? Wala po siyang guard. Kasi bakit mga kapatid? Hindi po siya nabibigyan ng protection. Wala siyang direction. Amen? Amen? Wala siyang kikilaning magdadirect sa kanya. Kaya nga, he is scattered. Okay? Hindi lang cast off, mga kapatid. He is scattered. Nagpapariwara at nawawala sa kalooban ng Panginoon. Ginagawa ang kanyang gusto. Ginagawa ang kanyang kalooban. At sasabi niya, okay lang naman ako. Okay lang naman ako eh. Ang sabi ng Bible, you see, verse 2, thou hast made the earth to tremble. You see that? Thou hast broken it, healed the bridges thereof, for it shaken. Ninanabi ng Diyos na meron po tayo mga kapatid, He made the earth tremble. Amen? Amen? Kaya nga niyang pagalawin ang mundo eh. Pagkita mo pag may kulog, di ba ba? Amen? Okay, 7.8, kahit gaano katinding bansa eh. Tanyo po ang bansang Japan. Kaya kung bansang Japan, di mo ba? Karoon po sila ng 7 point something magnitude, mga kapatid. Eh, ang laking tidal wave sa kanilang teknolohiya na meron po sila, mga kapatid. Pero hindi nila kaya. Hindi nila kaya sa bagay. Pag ang kamay ng Diyos, mga kapatid, ang kumilos, walang magagawa ang tao. Amen? Thou should, sabi ng Bible, verse 3, thou should thy people hardens. You see, sabi ng Bible, people. Pag sinabi ng Diyos, people, mga tao yan ng Diyos, mga ligtas yan. Amen? Sabi niya, thou hast showed to thy people hard things. Ang anak ng Diyos magdadanas ng mahirap na bagay, mabatid kung i-displease niya ang Panginoon. I-displease niya ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga na Apostol Pablo Mabalay, it is hard for thee to kick against the prick. Mahirap sa iyo na sumipa sa isang matulis na bagay. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Diyos, hindi pwede tayo magmatigas sa Diyos, mga kapatid. Amen? Amen? Hindi tayo pwedeng magmatigas sa Diyos, mga ito ang hari na ito, dakilang hari. He was called, mga kapatid, a man after God's own heart. What is that? What does mean, mga kapatid? Best friend ng Diyos si David eh. Amen? Pero nagkakamali po siya, mga kapatid. Pero sa kanyang pagkakamali, nakaka-realize siya, bumabalik siya sa Diyos. Amen? May mga Kristyano, mga kapatid, eh, tuluyan na talaga sila. Na mawawala at hindi na hahanapin ang landasin ng Panginoon sa kanilang buhay. There is casting off when God is displeased. Hindi natutuwa ang Diyos kapag hindi po ang Diyos konsikidor. Amen? Amen? Hindi gaya ng mga lolo-lola. Amen? Okay? Ang Diyos, kapatid, hindi. Because He's a holy God. Amen?
E minsan sasabihin natin, gagamitin natin yung kanyang attribute. Ang Diyos naman, Diyos ng pag-ibig. Siya nga naman. He is God of love. Amen? Amen! And God is love. Amen? But don't you ever neglect it that He is also God of truth. Amen? Siya'y Diyos ng katotohanan. Siya'y Diyos ng katwiran, mga kapatid. At siya'y Diyos ng katwiran. Hindi niya tayo hahayaang mapapariwara. Hindi niya tayo hahayaang mapapalayo. Itutuwid niya tayo, kapatid. Amen? Kaya meron pong pagtutuwid, mga kapatid. Pag ang isang tao nasa kamalian, pag meron pagtutuwid, it is hurting. It is hurting. Amen? Mahirap. Di mo ba? Mahirap may pagsabihan ka. Di mo ba, amen? Lalo na mga kalalakihan. Di mo ba? Pag pagsabihan ka, di mo ba? Parang tatas yung pride mo. Ba't mo tinuturuan? Nagaling ka ba sa akin? Amen? Di ba pag tayo po'y tinutuwid, di mo ba? Hirap natin tanggapin yung pagkakamali natin. Amen? Pero pag tinanggap natin, kapatid, mas madali. Tama po, amen? Ibig sabihin, mga kapatid, maiaayos po tayo. You see, they displease God. That's why there is casting off. That's why there is, you see, there's scattering off, mga kapatid. They were scattered. Sila'y nagpariwara na. Sila'y nagpangalat na. Sila po'y nawala sa landasin ng kalooban ng Panginoon. Kaya na tayo po'y tinawag ng Diyos mga sheep because He is our shepherd. Amen? Siya po yung ating shepherd. Payagan natin siya po ang siyang magpastol sa atin. Siya po ang mag-guide sa atin, mga kapatid. Sa maghihiwalay po tayo sa kawan. Sa flock. Kaya paghiwalay po tayo sa flock, mga kapatid, nandyan po ang mga lobo, nandyan po ang mga leon, nandyan po ang manlalapa, mga kapatid. Amen? And the devil is not playing. As I'm always saying, mga kapatid. Ang diablo hindi naglalaro. At kailanman hindi ba siya nakipaglalaro? Amen? Napagabat ang kabataan, gusto nilang paglaro ng diablo. Akala nyo siya ang pinaglalaroan nyo, kaya siya ang kayo ang pinaglalaroan. Amen? Ang dami ngayon, mga kapatid, na mga laro sa mga digital games, mga kapatid. Mga ginagamit pa, mga diablo-diablo. Yung Mobile Legend. Oo, Mobile Legend, lahat ng ginagamit niya, mga kapatid. May katawagan ng diablo eh. Okay ba? Kaya tinataas nila doon ang diablo. Okay? And they're wanting these young people, mga kapatid, to lead, mga kapatid. Nagkakala nila, kinokontrol nila yung laro. Pero actually, yung laro na nagkokontrol sa kanila. Amen? Yung Roblox, mga kapatid, akala nyo, mga bata po yan. Ang dami na po ngayon incident, mga kapatid. Mga sa Amerika, mga kapatid, na kung saan, especially pag naka-online, meron pong pumapasok, mga kapatid, sa black site, mga kapatid, na kung sila'y inaakit sa mga masasamang bagay upang pumatay ng tao, upang gumawa ng kaguluhan ng mga kabataan. E maging maingat kayo, mga kapatid. Amen? Nakakala po natin ay laruan lang yan. Amen? Hindi! Subconsciously, kinokontrol na kanilang mga utak. Oo. Marami dito mo naglalaro pa ng Roblox. Amen. Mapanood nyo naman siguro yan. Sa balita nga yan eh. Okay? Sa balita nga po yan, mga kapatid eh. Praise, mga kapatid, our goal is to please God. Not to please men. Amen? Not to please the pastor. But to please God. Amen? Kasi ang goal natin para i-please ang pastor, pag nag-please ang pastor, tinamaan ka, mga kapatid, ma-o-offend ka. Ba si pastor? Ako naman ang pinatamaan. Ba't ka ba natamaan? Ba't ka ba kasi tinamaan, di ba? At least hindi ka umiwas, kaya natamaan ka. Amen? Pero hindi ka natamaan, ibig sabihin umiwas ka. Okay? But we are here, every one of us, mga kapatid, for us to please God because we don't want to be cast off by God. Amen? Ayaw natin, mga kapatid, na tayo po i-cast off ng Diyos. May minsan mga kabataan, ayaw nila na sila po ay i-cast off ng kanilang kaibigan. Alang-alang man lang kanilang kasamaan bilang magkakaibigan. Wow, what are those samahan, mga kapatid, kung hindi naman yung samahan para sa Panginoon? Mas gugustuhin ko lang, mga kapatid, na ako'y tanggihan, mga kapatid, ng tao. Huwag na akong tanggihan ng Diyos. Amen? Kasi kanilang karalagayan, mga kapatid, mahirap ang karalagayan ni David. Nakikibaka, mga kapatid, sa Syrian kingdom. At nandyan din naman na nilulusok po sila ng Edom. But praise the Lord that we can see, mga kapatid, sabi ng Bible verse 4,
Verse 4, sabi ng Bible, thou was given, ready, thou was given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. And sabi ng Bible, thou was given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah. Number 2, mabulit. Number 1, there is casting out when God is displeased. But number 2, there is comfort when God is displayed. Amen? There is comfort when God is displayed. Meron pong kaaliwan sa kalagitnaan ng suliranin, mga kapatid. Kung ang Diyos, mga kapatid, ang dinidisplay natin sa buhay natin. Amen? Amen? Hindi yung dinidisplay, mga kapatid, na literal. Kundi ibig sabihin, mga kapatid, siya po yung naipapahayag natin sa buhay natin. O gaya nito, mga kapatid, you display God in your life. You are in the church. Amen? Okay? How can you say that you are displaying God? You are not in the church. Kaya we display God. Kaya sabi ng Bible, thou hast given us a banner. May banner tayo. Kaya alam mo. Okay? Kaya mga nakakaalam po dito, mga kapatid, ng mga tricycle. Di po ba? Saan kayo pupunta? Diyan sa Christian Bible Baptist Church. Alam nila. Kasi may banner tayo diyan. Amen? Alam nila. Okay? Yung si Brother Alan Batangay, nung hindi pa dito, nasolving ko po siya. Kaya nakatong ko yung bahay nila. So, share ko sa kanya. Sharean ko siya. Invite ko po kayo, sir. Di po siya sa, ay, alam ko po yan. Ay, bakit po? Nakapaghatid na po ako dyan ng mga bata. Oh, you see? Kasi meron na akong nahatid dyan. Kasi tricycle driver siya. Alam mo po yan, nakapaghatid na ako dyan minsan ng mga bata. Ay, yun po, dadalo po kami. You see, meron pong banner. Okay? Kaya nga, kikita. Tayo po ba, kapatid? What do we display in our life? Ano dinidisplay natin problema? Minsan mga Kristiyano, kapatid, problema nila nasa Facebook. Amen? Naka-display problema. Bakit sasabutin ka ba ng Facebook? Humahanap ka ng simpatya sa Facebook? Amen? Do not display your problem. You display your God. Amen? Display natin ang Diyos natin, kapatid. Paano ka magkakaroon ng comfort, mga kapatid? Ang dinidisplay natin, problema natin. Nauna niyo pa ba tayo? Amen? Amen? Okay? O, kita niyo mga kapatid, yung mga atleta, di po ba? Anong dinidisplay nila? Anong dinidisplay nila? Eh, di ba yung mga trophy nila? Di ba, nalagay nila dyan mga kapatid? Gaya ni Pacquiao, yung napakagandang suntok niya, dinidisplay niya, di ba ba? Amen? Di naman niya lalagay display niya doon, na-knockout siya ni Marquez. Sige nga, lalagay niya pa sa bahay niya, yung nakahilata siya dyan, okay, kasi na-knockout siya ni Marquez? Hindi Ang i-display niya, mga kapatid, yung mga success, yung mga victory sa buhay, tayo din, mga kapatid, bilang mga laki. Hindi dahil tayo po, mga kapatid, nagbabalat kayo, kundi pinapakita natin, may katagumpayan kung kasama natin si Kristo. Amen? Tunay nga, darating ang kabigon sa buhay natin, mga kapatid, but don't you display your failures? Kung display failures, okay? Ibigay mo sa Diyos. Amen? Ibigay mo sa Panginoon. Nabigo ako sa bagay ko na ito. Guluhin mo ako tumindig. Ngayon minsan nakadisplay sa mga Kristiyan, mga kasalanan. Amen? Mga dating buhay pa, i-display pa. I-display. Amen? Okay? Alalahanin pa natin yung mga bagay po na yun. There is comfort when God is displaying. You see that? Sabi ng Bible, amen? Thou hast given us a banner. Kaya, ang Diyos nagbigay sa atin ng banner. Anong banner natin ngayon, mga kapatid? God is our refuge. Amen? God is our help. Amen? God is our Savior. Amen? Yun yung dapat makita sa atin ng mga tao. Yun yung dapat makita sa atin ng ating mga kamag-anak that we are Christian by not just by word, mga kapatid, but by conviction. Amen? Okay? By conviction. Ang sabi niya ba diyan, mga kapatid? Tuloy natin ang basa, verse 61. Okay? Ang sabi ng Bible yan, that my, ready, verse 5, ready, that my thy beloved may be delivered, saved with the right hand, and hear me, you see, there is deliverance. May deliverance, may pag-aadya ang Diyos, mga kapatid, sa atin. Tandaan po natin po yan. Ang Diyos, hindi po maiksi ang kanyang kamay. Okay? Ano sa mga Kristiyanong nawala sa kalooban ng Diyos, sabi nila, nakakahiya kasi bumalik. Ano ba mas nakakahiya? Yung tuluyan ka nang mawala sa kalooban ng Panginoon o yung kayo makakabalik ka? Yung ginawa natin yun, hindi natin natin yung hiya. Pero hindi naman tayo maging walang hiya. Kundi bagkus, Lord,
tulungan mo ako. Kaya iisip nila, maiksi ang kamay ng Diyos. Okay? Kaya may message ako young people, kanina. Sabi ko, namiss ka namin sa church, matagal ka hindi nakakapag-church. Sorry po, Pastor, pero sa next Sunday po, dadalo po ako. Amen, praise the Lord. Maganda para makapag-sali ka sa ating youth camp. Sige po, Pastor, sasali po ako. Praise the Lord. Magkano po babayaran? Ay, Pastor, hindi na po. There's comfort! Ang comfort natin, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu, ilawin natin yan kanina, mga kapatid, di ba? Mari ko natin. He abides, di mo ba? He abides! He abides! Hallelujah! He abides with me! Di mo ba? He is our comforter. Siya ay nananahan sa ating mga kapatid. Amen. Samagat siya ang ating proteksyon. Siya ang nagbibigay sa atin ng kaliwan. Kaya iba, di mo ba mga katatayan, nung araw, di mo ba, pag nalulungkot sa nakukuha ng aliw. Amen. Bibili ng isang mabuting usapan. Di mo ba? Hindi nga lang isang mabuti, kundi isang case na usapan. Amen. Pero nawawala mo ba mga kapatid? Nawawala ko ba yung trouble? Lalo nagkaka-trouble. Amen? Kasi uuwi sa bahay, wala nang iririnig sa kanyang misis. Amen? Naubos na. Lalong problema, lalong trouble. Meron tayo kapatid, amen? Meron tayong banal na espiritu. Amen? Ang banal na espiritu magbibigay sa ating comfort. Pag siya ang din-display natin, kung kasalanan ang i-display natin, mga kapatid, we will be cast off, sabi ng Bible. There's casting off. But when He is displayed, mga kapatid, we are being comforted. Aalipin tayo. Kaya si David, isang araw, wala po siyang, siya po ay discouraged. At wala po siyang matagpuan na magbibigay po sa kanya ng encouragement, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga tauhan. Sapagkat hinahanap siya ni King Saul at siya ay gustong patayin. Okay? Dahil wala na po mag-encourage sa kanya, he encouraged himself, sabi ng Bible. He kept himself. He encouraged himself. Amen? Wala ka matagpuan mag-encourage sa kanya sa iyo. Kung encourage mo sarili mo, amen? You will say, anak ka ng Diyos. Amen? Amen! Likod ka nalulukoy, anak ka ng Diyos. Huwag mo lang gawin dyan sa gitna ng daan kasi baka sabihin nila, malas na ito. Huwag mo lang gawin dyan sa gitna ng daan. Gawin mo, kapatid, in your own quiet time with the Lord. Amen? Sabi mo, anak ka ng Diyos. Gawin mo, alamat may banal na espiritu. Okay? We must display, kapatid, our trust in the Lord. We must display our faith in the Lord. We must display His goodness. We must display His goodness. Minsan, sisihin ng Diyos. Sabihin nila, akala ko may Diyos. Wow. Akala mo naman ay gumawa talaga ng lahat ng kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Nung dumating ang kabigatan, sabi, akala ko may Diyos. Sino naman tayo magsasabi ng gano'n? Amen? May mga tao, di ko ba, pariwara sila talagang abusado sa lahat sa kanilang buhay. Bisyo dito, bisyo diyan. Abi na nagkasalit na, akala ko may Diyos. Isamantalang ginawa niyang Diyos, mga kapatid, ng alak, amen? Eh tapos nung siya magkasakitan na wala ng perang pangpagamot at namumroblema na siyang puminga doon sa CBMC at lahat problemahin na niya. Ano bang gobyerno ito? Ano bang presidente meron tayo? Bakit ganito? Basta, akala ko may Diyos. Mga kapatid, sabi ko lang, huwag kayong boboto mga kapatid sa isang taong dinaniwala sa Diyos, amen? Hindi ako magkampanya ng sinumang tawag yan, politiko. Pero yan pa yung nagsasabi na lang, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ay, ako, kapatid. We will be get into the heavy hand of God. Kaya salamat sa Diyos hanggang ang ating konstitusyon nakalagay doon, mga kapatid. We implore the aid of the Almighty. Nandyan yan sa preamble ng ating konstitusyon. Hanggang nandyan yan, kapatid, may pag-asa ang Pilipinas. Diba? Pero pag isang araw, pagbago yan, tanagyan din nila yan, kapatid. Okay? Praise the Lord, malaya pa tayo na yung ng salita ng Diyos. Amen? Kaya wala magtitigil sa atin. Nasa konstitusyon yan. May pangaral natin ang salita po ng Diyos, kapatid. Kasi it's our comfort. Okay? Hindi natin display, mga kapatid, ang ating problema. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na tayo po ay
Ano ka ibig sabihin niya? To show off, no. Pinapakita natin, bagamat alam ng tao may kabigatan tayo, may Diyos tayo, mga kapatid, na mas mabigat sa problema natin. Amen? Kaya, ibig ko sabihin, mga kapatid, na mas matindi. Kaya ang kanyang gagawin, tulong para sa atin. So number 1, there is casting out when God is displayed. When God is displayed, I should say, displayed. And number 2, there is comfort when God is displayed. Di siyempre ang Diyos display natin, di meron tayong comfort. What you display, mga kapatid, is what you get. Amen? Eh, what you display, sa mga kapatid, pag ako'y nagbabasa ng mga balita, may isang mga kapatid, nakaka-realize naman ako. Isang gusto ko mag-comment. Nagko-comment na ako, may erase ko na lang. Wala namang makakaunawa yan. Pare-pares na ng mga magagalingan nandiyan. Ngayon, i-erase ko. Minsan may gusto. Minsan naka-comment na ako. Minsan, i-erase ko din. Kasi ano bang mapapakinabangan ko doon? Wala namang talagang nakakaunawa. May makaral na lang ako ng salita ng Diyos. Amen? Yun na lang yun, mga kapatid. Sapagkat tandaan po natin nangyayari mga bagay yan. Because we are already in the last days. Amen? The Bible says, 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi ng Bible, this know also that in the last days, perilous times shall come. Perilous times shall come. People does not please God. People now are displeasing God. We are on the perilous times. Amen? What does it mean perilous? Delikado. Danger. Amen? We are already in the perilous times. Eh, mapanganib ang ating panahon, mga kapatid. Yung mga inaasahan mo, mga kapatid, na magbigay sa atin ng protection, sila ang nagdadala sa kapakamakan sa tao. Amen? Salamat sa Diyos, may comfort tayo, mag-Christian tayo. Amen? Okay? That is when we display God's greatness. When we display our truth, our trust in Him, mga kapatid. Amen? When we display a right testimony of our faith, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon sa ating pong Saturday afternoon testimony time. Di ba ba? Mga nagpapatotoo ay tinataas ang Diyos. Amen? Amen? Hindi yung kanyang galing. Ay salamat sa Diyos, napakagaling ko. Wow! Kaya ako'y nakakapagpatuloy kasi ako'y ang buti-buti kong tao. Hindi po. Kundi ang itinataas natin ang kagalakilaan ng Diyos sa ating buhay. And lastly, number 3, balik po tayo dun sa last part, sabi ng Bible sa verse 11, that it give us help from trouble. Kaya pag alam mo na sa trouble ka na kapatid, ibig sabihin, wala nang tulong ng Diyos sa iyo. Lumalayo ka na sa looban ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen? Lalo na pag ikaw ng troublemaker. Amen? Okay? And verse 12, sabi ng Bible, through God, we shall do valiantly, for He is that shall tread down our enemies. Lastly, number 3, we conquer when God is our deliverer. We can conquer. Tayo po'y magtatagumpay, sabi ng Bible, we shall do valiantly. We shall do valiantly. We can conquer when God is our deliverer. Sabi nga ng Bible, we are more than conqueror. Tayo po'y nagtagumpay na. Sapagkat ang ating tagapagligtas, pinagtagumpayan niya, mga kapatid, ang libingan. Amen? Pinagtagumpayan niya ang libingan para sa atin. Okay? Upang tayo po'y magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Kaya kung tayo iniligtas na sa impyerno, mga kapatid, hindi niya ba tayo may deliver, mga kapatid? Sa mga normal at mga mabibigat, marahil nating dadanan sa buhay na rin. As long that we display God, we can conquer. Okay? Conquer. Meaning po noon, mga kapatid. Baka may lalagay ko, conquer, C-A-N-K-E-R. C-O-N. Conquer. Conquer. We can conquer. 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 We can succeed. O yun, ginagawa lang natin lahat sa letter C para maunawaan nyo lang po, mga kapatid. Amen? Yan lang po yung mga wisdom din na pinagkaloob ng Panginoon sa mga preacher para mas madali nyo pong maunawa. Kaya, di po ba, amen? Kaya there is casting out when God is displayed. There is comfort when God is displayed. And we can conquer. And there is conquering when God is our deliverer. Hindi sa tulong ng tao, kundi sa tulong ng Diyos, kapatid. Amen? Ngayon sa Kristiyan, pag may problema, pag siya talagang wala nang kapag-apag-asa, sabi niya, Lord, ikaw na po ang huling baraha ko. Abay, ginawa mo po. Sugal ang Diyos niya. Ikaw na po ang huling alas.
Abi maging sa hingi ng pagtulong, mga kapatid, laki na yung nanginisip. Kaya mo yan, sugal pa rin. Ang ibig kong sabihin, ay sa inuuli ang Diyos, di po ba? Tama? Amen? Imbis na sana sa Diyos una pupunta. Pero lahat nilapitan na. Nilapitan si kumare, nilapitan si kumpare, nilapitan ng lahat-lahat na. Ay, sa Diyos ay sa huli. Kapatid, unahin natin ang Diyos, amen? Sa lahat ng bagay, amen? Yung problema naman kasi, mga kapatid, minsan naman, inuuna ang Diyos kung may problema. May problema yun, nasa Diyos, tulungan mo ako. Nasa simbahan, nasa panalanginan, mga kapatid, may problema. Pero pag nalutas ang problema at maluwan ang buhay, ay wala, mga kapatid, amen? Nandun na sa sanlibutan. Baligtad. Di ba ba? Kaya, iba ang response ng tao, mga kapatid. Pero kung alam po natin, mga kapatid, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. And we know, mga kapatid, that there is casting off. Okay? We fear God. Amen? Sabi ng Bible nila, nakalimutan ko bigyan ng emphasis. Di ba sabi niya doon, sa verse 4, ano sabi niya sa verse 4? Thou hast given a banner to them that you see, nakalimutan ko lang bigyan ng emphasis doon. Sino yung binigyan niya ng banner? Yung mga may takot sa kanya? Yung mga may takot? Di ba ba? Nabibigyan niya ng banner, mga kapatid, ang may takot sa Diyos, mga kapatid. What does it mean yung may takot sa Diyos? Yung takot kang gumawa ng kasalanan. Yung takot kang mapalayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabagat alam po natin that there is casting off. Amen? Okay? Sabagat alam po natin na siya lang yung pag-asa natin. Sabagat alam po natin, mga kapatid, na wala po tayong halaga kung wala ang Diyos. Sabi ng Bible, we are nothing without God. You are nothing without God. And I am nothing without God. Amen? Bawat isa sa atin, mga kapatid, we are nothing. Alam mo yung natin, kapatid, kulay lang. Amen? Lantang kulay ka lang pag wala ang Diyos. Amen? Yung ibig sabihin mo, nothing. Di ba? Ilocano? Nothing. Nothing ka lang. Ibig sabihin, lantang kulay na. Wala. We are nothing. Yung mga tawis, yung tagapaw-taw eh. Tagapaw-taw din. Mga tawis, magaling mag-Ilocano ka rin eh, di ba? Mga training goals na eh. Pero yung mga mag-Ilocano eh, Ilocano din. Yung mga maunawa ng kitawis. Oo. Kaya, there is conquering, or we can conquer when God is our deliverer. Tandaan po natin po yan, there is failures. Tandaan po natin, darating din naman mga kapatid sa atin ang kabiguan. Not just because God will put you down. God is wanting us to realize, mga kapatid, that when we do it by our mind, we will be cast off. May kabiguan, yaman? Pero kung hayaan natin ng Diyos, mga kapatid, ang i-display natin sa ating bubuhan, there is conquering and there is comfort, yaman? May katagumpayan. Meron pong katagumpayan. Meron pong hurdles man ang buhay, mga kapatid. Nagaya din naman sa isang takbuhan na meron pong hurdles. Ang gagawin mo sa hurdles, mga kapatid, hindi ka susubok sa ilalim. Amen? Amen? Hindi ka susubok sa ilalim at hindi mo yan bubungguin. Amen? Anong gagawin, mga kapatid? Tatalon sa hurdles, mga kapatid. Amen? At gano'n din tayo, kapatid. Tatalon na natin sa tulong ng Diyos sa buhay natin. Amen? We just need to listen. We just don't displace Him, and we just need to display Him. And we acknowledge Him that He is always our deliverer. Siya lagi, mapatid, yung nagdi-deliver sa atin. Nagdi-deliver ng panda. Deliverer siya yung nag-a-adjust sa ating kapatid. Hindi sa galing natin. Hindi sa galing natin. Kundi sa galing ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen! Because He is our King. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya sabi ni David dito sa verse 11, gabat siya yung mighty King. Ano si David is? He is a great King. Alam niyo po si David, may mga mighty men siya. Babasa sa Bible, mga kapatid. Meron po siyang mga ang tawag mighty men. Okay? Ang tawag sa kanila, mga mighty men. Kasi bakit? Itataya nila ang kanilang leg para kay David. Antitindi nila, mga kapatid. Kaya ka. Wala pong pinagbag ng pinapanood yung mga immediately. Kasi yung magbabasahin ng Bible. Oo. Yung isang mighty man ni David, mga kapatid, 600, mga kapatid. 600. Ita pa sila lahat.
Pero si David, mga kapatid, nagkaroon lang po siya ng desire. Nagkaroon siya ng desire, dumaan sila sa Bethlehem, Judah. If I'm not mistaken, nakakita ng balon dun si David. Pero nakalala niya lang yun, mga kapatid. They are upon their journey at siya'y pagod na pagod, mga kapatid, at siya'y nagsalita. Kung makakainom lang ako ng tubig mula doon sa patis ng Bethlehem, Judah, I will be comforted. Narinig lang yun ng tawahan ni David, mga kapatid, yung great man niya, mga kapatid. Sinuong nila yun. At nandun mga Palestine, mga kapatid. Isinuong nila para makakuha na. At mga kapatid, nandun po lahat ng kanilang mga awal para lang makakuha ng isang basong tubig. Para kay David. Ganun nila, ibinigay ang kanilang buhay, mga kapatid. Nang ibinigay kay David, at nakikita ni David, ba't yung ginawa niya? We want to please you. But you know what? David did not drink. So sabi niya, hindi mo kayang inumin. Kaya yung sakripisyo ng inyong buhay, lapit ito mga kaya. Anong ginawa ni David? In-offer niya sa Diyos. In-offer niya sa altar yung tubig na yun. Amen? That's how precious it is, mga kapatid, na pinahalagahan po niya. Ay, ibig ko sabihin, mga kapatid, itong si David is a great king. He has mighty men. But he knew, sabi ng Bible, verse 11, verse 12. Ang sabi verse 11, give us help from trouble, for vain is the help of God. May mga mighty men siya. Pero alam niya, mga kapatid, ang Diyos ang kumikilos at tumutulong sa kanya. Amen? Ang Diyos ang tumutulong sa kanya. Ganon din tayo, kapatid. It is God that help us. It is God that delivers us. Amen? Okay? Siya, mga kapatid. Huwag isang araw, mga kapatid, babaling at yung tingin, mga kapatid, sa mga bagay ng sanlibutan. Masasabihin mo, yan yung mga bagay na. Kaya nga, maraming mga kapatid na babaling ang kanilang atensyon. Kaya sinisisi sa gobyerno, sinisisi sa mga politiko, sinisisi. Payagan mo sila, kapatid, amen? Sila'y mananagutin sa harapan ng Diyos, amen? Basta alam ba natin, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, amen? And it is God that will comfort us. It is God that will give us conquering, mga kapatid, or success in our Christian life. Magpatuloy lang tayo, just like David. Just like David. Let's just ignore, mga kapatid. Kaya magpatuloy tayo sa kanyang kanakilaan. Tayo po ay magsitayo at magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. There is trouble. Sino ba naman ang hindi makakarap sa trouble? Baka nga mamaya pag-uwi mo. Yan. Oh! Sige, iba mo na. Iba mo na. Kaya kung ang may ibig sabihin yan, Brad. There is trouble, sabi ko, parang, sige, kiting mo na, ayaw mo na, medyo bumigay na yun. May ibig sabihin yata yan, Brad. Nagpaparamdam po. Ara na dyan ang banal na espiritu. Kaya mo na pa, medyo bumigay, mabigatan mo. There is trouble. Sa araw na araw-arawin natin sa buhay natin. Pero natin kakalimutan, kapatid, may Diyos tayo, amen? Huwag tayo ang hahamon na, ikaw! Ano ka niyo? Huwag mong ilagay sa iyong kamay, kapatid, amen? Kaya mo ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Vengeance is mine. Do not displease God. Do not displease God by your own decision. But display Him. Don't display Him because you trust Him. Amen? Sabat nagtitiwala ka sa Kanya. Ang pangyayari sa araw, ayaw ko nang sumimpa. Parang wala namang nangyayari sa akin. Akala mo lang yan, kapatid, amen? Auto-focus ka lang kasi. Alam mo lang yan. Baka kasi di mo di-display, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Just like David, O God, give us this kind of heart. That we will realize, O God, when moment comes that we displease you, hindi dapat namin po, Panginoon, ipagpapatuloy kundi bagkus. We come to Thee and confess to Thee, O God, as forgiveness. Pang kami po ay makabalik po, Panginoon, gawin ang Iyong pong kalooban. Because You are our comfort. Magtatagumpayin kami po, Panginoon, sa amin pong lakbayan bilang Iyong pong mga anak, bilang Kristiyano. Kung kayo po'y amin pong nasa panig po, Panginoon, namin kayo. Because there is conquering, O God, when we realize that it is You that delivers us, it is You that helps us, it is You that guides us, it is You that directs us. Lungan mo nga po, Panginoon,
Ito po ang aming pong maging puso. Magpatuloy po kayo sa inyong pong kalooban. Kapatid, ikaw ay kinausap ng Diyos sa kanyang mga salita with the piano Christ. Why not come to the altar and thank the Lord? And we say, help us, Lord, from trouble. Give us help from trouble. Give us help from trouble. May kabigatan na ating pong nadanasin. It is He that can help us. It is Him that can deliver us. It is Him that can comfort us. We don't want to be cast off. We don't want to be cast off. Let us please God. Let us please God. Display His greatness. Display His faithfulness. Display our trust in Him. Not our failures, but our trust in Him. Let's talk to Him. Amen. I bless, amen. Amen. Praise the Lord. Tawagin natin ang ating usher, mabutin ngayong gabi. At dago tayo sa ating pagbibigayan at for our Thursday prayer offering. Alright. Sige po, pray po natin ang ating kaloob ngayong gabi. Pray dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa natapos po na gawain. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe ay po napakinggan po Panginoon sa po ay may sa buhay po namin ito. Wala niyo rin po kami po mga natutunan po Panginoon ng pag-aralan. Wala niyo rin po kami pong offerings. Wala niyo po ang mga i-break po ito Panginoon ay nararapat po sa inyo. Pagpalaan niyo rin po kami pong kasamantalang pag-iway-walay. Wala po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Are you blessed? Amen? Amen. At nating kalimutan maputid. Amen. Ang ating soul winning follow-up visitation is coming Saturday, 8 o'clock po. Join po kayo sa ating pong devotion sign maputid. And then we go out at 8:30 for our soul winning follow-up visitation and Bible studies. Amen? Amen. Sige po tayo po magsitayo at sing the song, Thank you Lord for saving my soul. What is it? Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation story. Natin kalimutan, it's Sunday, Father's Sunday. Amen?
Mag-imbitahan tayo ng mga nanay, mga kapatid. Amen. Ang mga nanay niyo, imbitahan niyo. Basta buhay pa ha. Oo. Kaya inimbitahan niyo po kaya imbitahan natin sa church, mga kapatid. Tayo manalangin, dakilang Diyos muli. Salamat po sa inyong pong pagpapala, pinagkalog ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong mensahe. Panginoon Ama, salamat po sa inyong pong mga salita. Patuloy na bibigay ng pagpapalakas ng aming pong pananampalataya po sa inyo. Wala niyo po aming pong pansamantalang pag-iwalay, ng inyong pong bahay pong mga anak. Magbiyahe po, Panginoon, pauwi. Mga kapatid na pauwi sa Solana po, Panginoon. Dito sa Tugigaraw at mga magsipagsakay po, Panginoon Lord. Ingatan niyo po makarating matiwasay sa bawat kanilang mga tahanan po, Panginoon. Dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Thanks so much and God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi. Practice pala tayo. Practice natin dyan.